Naging mainit po ang usapan dito sa mundo ng crypto tungkol sa bagong pahayag ng Teucrum CEO na si Ginong Sal Gilberty matapos po niyang purihin ang tinatawag na XRP Army sa isang panayam sa CNBC. Ayon po sa kanya, napakalaki ng interest ng mga investors kay XRP at ang kanilang bagong leverage XRP fund ay nakatanggap na ng daang-daang milyong dolyar mula nang nailaunch ito. Ang pagkilalang ito mula sa traditional na financial media ay patunay na si XRP po ay unti-unti nang nagiging sentro ng atensyon sa global investment landscape. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinabi ni Ginong Sal Gilberty tungkol kay XRP? Sabi po rito ay during an interview on CNBC, Teucrum President and CEO Sal Gilberty discussed the company's leverage XRP fund and the level of enthusiasm surrounding it. Gilberty described investor participation as extraordinary, noting that the fund has seen hundreds of millions of dollars in inflows since launch. Yan. Sa panayam daw po sa CNBC ay ipinaliwanag ni Ginoong Sal Gilberty na ang kanilang leverage XRP fund ay nakatanggap ng napakalakas na suporta mula sa mga investors. Sinabi niyang kakaiba ang dami ng pumasok po na kapital dahil umabot na raw ito sa daang-daang milyong dolyar simula nang inilaunch ang pondo. Para kay Ginong Gilberty, ito ay patunay ng malalim na tiwala ng market kay XRP at sa potensyal po nitong magbigay ng mataas na kita. Ang market impact po nito ay ang ganitong dami ng inflows ay indikasyon ng lumalakas na institutional demand na maaari pong magdulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng XRP sa mga susunod na linggo. Paano naman po naging popular ang Teucrum XRP Fund? Sabi rito ay John Squire, a well-respected figure in the community, shared the clip on X. The conversation shed light on how interest in XRP has moved into mainstream financial products. Gilberty spoke about Teucrum's leverage XRP ETF, revealing that it has become the most successful product in the company's history. Yan po, ibinahagi po ni John Squire dito ang video ng panayam sa social media platform na X. Yan po, nakikita natin. Sa clip na ito ay naging malinaw kung paano po lumipat ang interest kay XRP mula sa crypto circles papunta sa mainstream financial markets. Ayon po kay Ginong Gilberty, ang leverage XRP ETF ng Teucrum ay naging matagumpay po na produkto sa kasaysayan ng kanilang kumpanya. Ibig sabihin, mas marami pang investors mula sa mga traditional na mundo ang nakilala sa XRP bilang lehitimong investment option. Ang market impact po nito ay ang ganitong tagumpay ng ETF ay maaari pong maghikayat ng mas maraming institutional investors na magtutulak sa presyo ng XRP na mas lalo pang tumaas. Bakit naman po pinili ng Teucrum si XRP kaysa kay Bitcoin? Sabi po rito ay the firm made a strategic move into digital assets earlier in the year by introducing a product tied to XRP's value. Gilberty explained that Teucrum's shift toward cryptocurrency was deliberate. Yan, sinabi po ni Ginong Gilberty na matagal nang pinag-isipan ng Teucrum ang pagpasok sa digital assets. Nagsimula raw ito sa kanilang plano na gumawa ng produktong konektado kay Bitcoin. Ngunit kalaunan, mas pinili po nila sa XRP dahil sa mas mabilis na transaction, mas mababang fees, at mas matatag na community. Para po kay Ginong Gilberty, ang XRP ay hindi lang speculative asset, kundi may tunay na gamit sa cross-border payments. Sa market impact, ang desisyon po ng Teucrum na pumili kay XRP sa halip na Bitcoin ay nagbibigay ng kredibilidad at kumpiyansa sa altcoin market, lalo na po sa mga traditional na mga investors.
Paano naman po gumagana ang leverage XRP fund ng Teucrum? Yan, sabi rito ay he stated that Teucrum's fund structure allows investors to gain leverage exposure without directly holding XRP itself, instead utilizing derivatives to achieve the same market exposure. Ipinaliwanag po ni Ginong Gilbert T. na ang kanilang fund ay gumagamit ng derivatives para makuha ang galaw ng presyo ng XRP nang hindi kailangang direktang humawak or mag-hold ng token. Sa ganito pong paraan, nagkakaroon ng leverage exposure ang mga investors. Ibig sabihin ay pwede po silang kumita ng mas malaki kapag tumaas ang presyo. Ito ay isang paraan para makasali sa XRP market sa mas kontroladong paraan. Ang market impact po dito ay ang ganitong structure ay pwede pong magpabilis ng liquidity sa XRP market dahil mas marami pong investors ang magkakaroon ng indirect access sa asset. Ano naman ang dahilan ng pagpili kay XRP? Sabi po rito ay Gilbert T. emphasized that the choice of XRP was influenced by its strong and organized community. He stated there's enormous interest in XRP. They call it the XRP Army. And I realize they call it that for a reason. Yan, binigyang diin po ni Ginong Gilbert T. na ang rason ng kanilang pagpili kay XRP ay ang matatag at organisadong community nito. Tinawag pa nga niya itong XRP Army at sinabing ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit ito tinatawag sa ganitong paraan. Para sa kanya, ang dedikasyon at pagkakaisa ng XRP supporters ay malaking dahilan kung bakit nananatiling buhay ang demand sa token. Sa market impact, ang pagkilalang ito mula po sa CEO ay maaaring magpalakas ng loob ng XRP community na magresulta sa pagtaas ng retail engagement at saka market activity. Paano naman po pinalawak ng XRP Army ang kanilang impluensya? Sabi rito ay the remarks drew renewed attention from the crypto community, including analysts and influencers who have highlighted XRP's growing recognition on major financial platforms. Square repeated the praise for the XRP Army, stating the XRP Army is global, loud, unstoppable, and they're just getting started. Yan, matapos po ang panayam, muli na namang naging aktibo ang buong XRP Army online. Ayon po kay Ginong John Square, global na raw ang pwersa ng community na ito. Malakas ang boses at hindi matitinag. Ang ganitong pagkakaisa ng mga supporters ay patunay ng tuloy-tuloy na paglakas ng impluensya ng XRP sa mga malalaking financial platforms gaya po ng CNBC. Ang market impact po dito ay kapag lumakas ang community sentiment, kadalasan ay sumasabay din ang presyo ng token dahil nagiging positibo po ang market psychology. Bakit po mahalaga ang pagkilalang ito mula sa traditional na finance? Sabi rito ay the XRP Army has long played a visible role in advocating for XRP adoption. Gilbert's remarks mark one of the most direct acknowledgments of that movement from a figure in the traditional finance space. Yan. Ang pahayag daw po ni Ginong Gilbert T. ay isa sa mga pinakadirektang pagkilala mula sa traditional na finance world sa lakas ng XRP Army. Matagal nang nakikita ang community po na ito bilang tagapagtaguyod ng mass adoption ng XRP. Ang pagkilalang ito mula sa isang CEO ay mas nagiging lehitimo ang presensya ni XRP sa mata ng mga institution at investors sa labas ng crypto ecosystem. Sa market impact, ang ganito pong klase ng public endorsement ay kadalasang nagdudulot ng short-term price rally dahil nagiging bullish ang market sentiment. Ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa market outlook ni XRP? Yan, sabi po rito ay Gilbert T. noted that finding the next major cryptocurrency will be difficult, comparing blockchain's growth to the early internet. He emphasized that success will depend on companies integrating crypto into their operations and predicted continued ETF expansion as investor demand for regulated exposure grows.
Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginoong Gilbert T., mahirap nang makahanap ng susunod na malaking cryptocurrency. Pero naniniwala po siyang sa XRP ay may magandang posisyon dahil po sa active community at lumalawak na adoption. Inihalin tulad pa niya ang kasalukuyang yugto ng blockchain sa early days ng internet kung saan ang mga unang kumpanya na nag-adapt ay siyang naging matagumpay. Inaasahan daw niya ang patuloy na pagdami ng ETF products dahil po sa lumalaking demand para sa regulated crypto exposure. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagpapakita na si XRP ay maaaring manatiling matatag sa parte ng traditional na market habang tumataas ang institutional participation. At yan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang pagkilala kay XRP at sa buong XRP Army mula sa isang kilalang CEO ay napakalaking bagay para sa community. Ipinapakita po nito na unti-unting nagiging mainstream sa XRP at kinikilala na rin ng mga institusyong matagal nang nasa traditional na mundo ng finance. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw na may lumalaking oportunidad dito. Pero dapat pa rin po tayo mag-ingat sa hype at palaging suriin ang market bago pumasok. Kung magpapatuloy po ang ganitong momentum, posibleng makakita po tayo ng mas matatag na posisyon ni XRP sa global financial system. Tayo ay saksi ngayon sa unti-unting pagsasanib ng traditional na pera at digital assets at si XRP ang isa sa mga pangunahing tulay nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.